Saan ka nakakita without doing anything? Kaya sabi ko sa inyo, this is a miracle from God. Without doing anything, imagine niyo, without doing anything. Wala talaga siyang ginagawa na panlaban sa mga Marcos. Di siya nagsasalita. Binanatan siya ng binanatan. Ano nangyari? Lumubog yung bumabanat sa kanya. Without saying anything. Sino nagmalaki ng flood control project? Yung presidenteng bumabanat sa kanya. 5,500. O, anyari. Nga. Kinabukasan. Baha. Anong tawag mo doon? Kamay ng Panginoon yun. Totoo, hindi ako nagbibiro. Kamay na ng Panginoon yun. Sino magkokontrol ng baha at tubig? Di ba? Tapos after nun, SONA. Bumida-bida na naman. Mahiya naman kayo. Di ba? Ano nangyari? Sumunod. Naglabasan at tinuro siya. Oo, they're trying to control na hindi siya maturo. Diba? They're trying to control. Pero ano nangyari? Mismong kanyang inilabas ng ICI, tangina nag-resignan. Alam mo na yung pinapahiwatig eh. Alam mo na talaga na may pinapahiwatig na, uy, mga taong bayan, meron isang presidenteng si Raulo wala talagang ginawa sa inyo. At eto, meron akong isusunod. Alam mo, yan yung isang bagay na sabi ko, grabe rin, no? Kasi hindi po ako simpleng tao na basta lang nagpapadala sa mga politiko. Hindi po ako ganun. Ako talaga binabasa ko. I try my best to discern the movement of God in our country. The movement of God in the entire world. What is happening. I really believe. Kasi lahat po yan nakaukit na eh. Lahat po yan nakasulat na. We just have to understand and learn from God's plan. Para tayo ay alam natin ang gagawin natin, how to survive. Kasi in the last days, pahirap ng pahirap. Kaliwat kanan na ang lumalabas na prophecy na talagang pahirap na ng pahirap ang mundo. Pero kahit papaano, merong magtutulong at magdudulot ng liwanag. Kasi nga, para saan? Para ma-realize ng mga tao na kailangan nila Diyos. Anong ibig ko lang sabihin nito, mga kababayan? Ito nangyaring paglubog sa ating kahirapan na to, ito'y panandalian lang. Diba? Panandalian lang at dahil nga po sa nangyayaring ito, meron isang tutulong sa atin. Sino yun? Si VP Sara Duterte yun. Diba? At yan, nakita natin, mismo ang Diyos ang gumalaw dyan. It's a testimony, diba, to stick with the truth and justice, and God will help you. Ito'y halimbawa para sa atin. Lesson sa atin to. Tutulong ang Panginoon basta tayo nandun lang sa katotohanan. Kaya marami sa atin, di ba, sabi ng iba, nagwi-wish na sana may mangyari sa presidente. Ako, ayoko yun. Sabi ko nga, that is not God's way of handling things. Hindi ganun ang Panginoon. Kung may mangyari man sa presidente, kagustuhan na ng Diyos yun. Pero hindi ko dapat, as a person, hindi ko dapat i-wish yun. Diba? Hindi ko dapat i-wish yun. Pero ako, naniniwala ako may gagawin siya, ang Panginoon. At ito na nga yun. Ginising niya ang diwa ni Vice President Sara Duterte para tumakbong presidente. Pero ngunit tatapwat subalit, may umi-eksena naman kagad. Sana naman talaga. Ma'am Sara Aimee daw, sabi ni Senator Robin. Ay, sandali lang naman. Sir, si Robin talaga. Well, kung sa bagay, talaga naman forever running mate ko naman talaga yan. Takbo. Grabe, no? Nagparinig na kaagad. Ano? Running mate daw talaga. Running mate niya daw talaga. Ang bihira, oo. Di ko alam kung anong aanuhin ko dito. Pero kasi hindi talaga eh. Kailangan ipaliwanag talaga sa akin to kung sakaling kukunin eh. Hindi ko sinabi ipaliwanag ni VP Sara Duterte. Ipaliwanag sa akin at iparealize talaga sa akin ng Panginoon kung bakit ito kung sakaling kukunin. Hindi ko kasi ano pa rin ito eh, Marcos pa rin ito eh.
Kahit magkaiba sila ng style. Parang kami magkapatid, magkaiba kami ng style. Di ba? Siya, maraming asawa. De, joke. Ako wala. Joke lang. Hindi, I mean, kung siya gano'n ang style niya. Ako iba, style ko. Di ba? Magkakaiba tayo ng style Pero, pag sa kagipitan na, definitely, kahit anong mangyari, I will be on the side of my brother. Ano mo na, pagbalibaligtarin mo yun. I will be on the side of my brother. Dito, paano pananagutin si Marcos kung sakasakali in the future kung nandito to as Vice President? And mahina naman ito Sa totoo lang, mahina ito. Hindi totoo yung solid north. Di ba si Chavit na nga nagsabi? Hindi totoo yun. At no na rin ito. Ang taong bayan, basta Marcos ang narinig, pinandidirian na talaga. Hindi ito makakatulong sa kandidacy ni Vice President, ni Inday Sara. Hindi ho ito makakatulong. Hihilahin ito pababa. Maraming pwede diyang makatulong sa Vice Presidency, sa presidency ni VP Sara Duterte. Ito, wala. Sirang-sira ang Marcos Ang salitang Marcos, sirang-sira na. Ayaw na nila yan. At saka imagine ninyo ito kaagad, nababasa ko na yung mga sasabihin ng tao Di ba VP Sara Duterte, nagsorry kami noon. Nagsorry ka dahil kinuha mo si Bongbong Marcos. Kung nagsorry ka pala, ba't mo kukunin ngayon si Amy? Marcos din yan. Yan kaagad ang isasabihin ng tao So, maki-question sincerity ni VP Sara Duterte doon. Sigurado ko, ako hindi ko iniisip yan dahil yan ang gusto ko. Pero yan kasi ang kaagad na naririnig ko sa mga tao. Another Marcos, nabudol nyo na nga kami noon. Malabo we need new fresh politician sa Vice President. Yung walang pangarap. Kasi pag Vice President mo, may pangarap din maging presidente, delegates ka dyan. Yung magiging katandem. Ako nga sana kung magkaroon ng pagbabago sa konstitusyon, dapat palitan na ang konstitusyon. Ang sino man ang manalong presidente at vice president, dapat matik yan. Kung presidente mo ang nanalo, kasi dati ganun matik yung vice president mo mananalo. At yung vice president mong mananalo, hindi pwedeng maging presidente. Hindi pwedeng tumakbong presidente. Pero yung maging presidente, syempre function niya yon. Pag may nangyaring hindi maganda sa presidente, siya ang papalit. Pero pag naging vice president ka na, hindi ka na, disqualify ka ng tumakbong presidente. Para hindi ka nagbibuild ng pangalan mo during the vice president. Gapang, luhod, patayo, paupo, hindi ko naman siya malanman iniwanan. Ayun. So willing kayo mag-VP kay VP Sara pag tumakbo siya sa 2028? Basta sunod-sunuran ako doon. Oo, so open. Madam VP, sunsurunan lang sa inyo. Please lang po huwag niyo pong yan. Masisira Ma'am, open to VP, to be a Hindi siya VP. nag-announce, muna siya. Kayo talaga. Pero kung yung kanya announcement na yun, anong tingin nyo magiging epekto nito? Maganda yan kasi nabibigyan ng pag-asa ang lahat ng tao dahil napakahirap ng panahon, ang gulo-gulo ng gobyerno, napaka-corrupt, wala pa rin china-charge. Talagang ang tao galit na at naghihirap. Kaya maganda na kahit papano meron tayong pag-asa, meron tayong pinanghahawakan. So, yung Officially considering running for VP. Come, let's go. pero kung pipiliin po kayo ni VP Sara, ma'am, kung pipiliin kayo ni VP Sara. Thank you, maraming salamat. Susulong daw nila Senator Robin ay Sara ay girl power daw, ma'am. Pasaway si Robin. Ay, nako Robin ha? Hindi. Ako kasi may hinala Ano lang din ni Robin ito kasi, di ba ang tinutulak is VP Sara Duterte, Robin Padilla. Siguro, inaano niya na para wag naman mapunta muna sa kanya. Tsaka alam ko din, ayaw din ito talaga Gusto lang nito maayos yung konstitusyon natin Sir, may we get your reaction lang, sir, dun sa pag-announce ni VP Sara ng kanyang presidential bid. Will you be supportive of her? Of course. Siyempre naman. Oo. But 1,001,000,000%. but isn't it too early, sir? May mga nagsasabi pag maagang magdeklara, baka... Marami na kasing maagang nagdideklara. Di
ba? Siguro, bakit naman yung iba nung nagdeklara, wala namang reaksyon? Sir, kung kukunin kang DC president, Hindi, yun ang BP ko, si Aimee. ano open kayo na maging running mate? Hindi po, si Aimee ang gusto kong ano ako Sara Aimee ako eh. Aimee as VP, sir? Yan ang Oo. tinutulak niyo? You think, sir, handa ang Pilipino sa parehas na babaeng leader po? Panahon na para maramdaman ng mga Pinoy ang girl power. Sir, yung Sarah Aimee tandem, napag-usapan nyo na po yan sa PBB. Wala, ako lang yun. Ako lang ang may gusto. Actively, sir. Isusulong nyo po actively. Yung Oo, lahat. Kapag umiikot ako sa ibang bansa, yung lagi sinasabi ko, gusto ko talaga Sara Aimee. Reconciliation ako. Sir, ano po mag-meetingan sa minority? May caucus po, may meeting yung minority. Lagi naman kaming ganyan. Kasi ngayon, parang Monday, di ba? Parang kasi ano tayo nun? Holidays. Napag-usapan yun sa ICC, sir. Sino po? Napag-usapan po yun sa ICC. Siyempre. Ano po yung pwede nyo? Siyempre, ang gusto namin dumaan muna sa korte ng Pilipinas yan. Hindi po pwedeng ako lang naiinis ako pagka sinasabing dinidiktahan tayo ng foreigner. Ito, yan muna ang topic natin, yung kay Senator Aimee. Tingnan naman Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong